Radyo Ultra. Oras sa Nuda Veritas, 5 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, hariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta? May nga po nasab kaninyong tanan o ano na sabtang magpadagan din sa atong tulumanon ang atong Nuda Veritas o magpaibaw media kaninyo. Ikasugdo na mo'y gihambin nga mga pangutana, sulti lang mo tinood. Pildita o slide. Okay. Now, para sa tanan nga nakasunod din katong mga suki, thank you. Katong mga bagong tigsunod din sa atong programa, gusto ko sa ingon nga thank you. Kay nakakaton na gyud mo sa pagsunod din sa atong pagpadagan sa tulo ka episode lamang sa semana. No? MWF Monday, Wednesday o Friday ang atong pagpadagan sa Nuda Veritas. Okay? Ang inyong pangutana, butangan gyud nato og ID sa atong programa. Nuda Veritas ay pa ang ato ang pangutana. I hope nagkakasinabot na tani ana din ako angay pa siguro nga subli-subli pa. Ang atong contact number 0955-336-4025 o ang ikaduhang nga contact number 0917-704-3210. Honestly, supposedly replay unta takarong kaduna may appointment, no, sa atong mayor din sa atong syudad, pero na-cancel kay doon na siya mga prior nga mga nakakommit niya nga mo biyahe siya nangandam man to, so mapospone nga mo ang tagbo sa ato nga mayor din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Anyway, may hapon sa bag-o pang nakasubay din sa atong programa. Ang ato ang pangutana, hatagan nato dito og pagtagad kini mga pangutana. Kadyot lang tanaw nato dire sa kuan kini sa 0955 og naaba kay in kaso og wala lahos denta, no? Ni adere Nuda Veritas Frank, unsay lakaw panahon karon? Ang atong panahon, sir, wag yung maglakaw. Oo, bitaw, joke only. Suko ni sir, eh. Lain yung maedad na, kay dali kay masuko. O dali kay maulit. Ay pakog binataag, tubag na ha? Mayundan na sila ba? Oo, kita po, kurog po ta. Hadlok ta, kay gabaan niya ta nila ba? Mao man ang ato ang kani nga sagad nga magakadunggan. Ilabi na ko na ang ato mga katiguangan na mo magbagotbot. Unang hatagan na ito pagtagad karong hapuna sa ato pagpanaguban sa atong tulubanon o subli ang ato ang bukas ang atong 0955-336-4025. Ha? Watan ko na. Sir Frank, maing hapon. Thank you sa imo programa kay daghan jud ming nakatunan. Pero gusto ko makadungog Ultra Frank o gamay lang pagpasabot may tungod nining katawgon nga subjudice, kanang giingon nga subjudice rule. Palihog lang, Sir Frank. Okay, kadyot lang ka. Ito ato ni klarohon. Kining subjudice, talagsara na to ni magakadunggan. Oo. Now, gapangutan na ka man, panikamutan na to ni nga ma-explain og maayo para masabtan sa susamag bahin. Ang atong tubog og tuyo ni ngano nga magiskuta, wa gilain pag-edukar, pag-educate sa atong mga kaigsunan diya mismo sa kadaplinan. Ako may 100% may ko pagtuo dili tanan kanato nahibaw. Ato lang nang dawaton ang kamatuoran kay ingon nga ni tag subjudice, mingon din sila unsa ba kana? Naiuban nakasabot. So para sa nakapautan nag unsa ba kana, sama sa nagtunol sa pangutana karong hapuna, mo ning atong pagpasabot di kanyo. Ang subjudice
ang korte ray makagamit na nga gahom. What about Ultra Frank, ang mga prosecutor, ang mga fiscal, wala ka na sila kagahom o wa sila katungod. Okay? Unsa man ang subjudice? Ang subjudice usa kini kakatungod sa korte nga ipahamtang sa mga tao nga nagatuki, nagahisgot sa mga kaso nga naa na giariglar sa atong hukmanan. Which means nga kung ang mga kaso wa pa mabot ditong dapita sa korte o sa hukmanan, pwede ka makatagaw-taw, pwede ka makayawit niya na bisan pa sa merito sa kaso. Nganuman, kay wa pa man na sa korte. Di ka sad masayt nga subjudice or i-contempt ka sa court for violation of the subjudice rule. So, why problema na to? Kung panalitan nag-hisgot ta, unya, wa pa na ma-file sa korte, pwede pa. No? Ang tumong, unsa basi mautana, ang tumong og tuyo na Sir Frank, pasabta mi ngano man na. Ang tumong og tuyo, ngano nga daan naatay subjudice rule sa korte. Nga, ila ka nang gamiton ang katungod sa pag-contempt, no? Meaning kung maingon na nga ni taog contempt, ang korte naga-exercise sa iyang power sa pagpahantang og disiplina sa mga tao nga nag-istorya sa merito sa kaso nga naa na sa korte. Which means nga kung ang usa ka tawo naghisgot wala sa merito sa kaso, excusable ka. Dili na contemptible act on the part of the court. Kay wa ka man maghisgot sa merito. Ingon ka lang nga, Juan de la Cruz o Republic of the Philippines versus Bong Navarro, asa man ang merito diha be? Pero kung maghisgot ka nga, aka na si Bong, klaro kaayo, makadaog ka na sa kaso. So that's wrong. Why? Mo nang tumog og tuyo sa korte. Ngano naa sila katungod sa pagpamtang og contempt, pagdisiplina pinaagi sa subjudice rule. Ngano man? Aron nga dili ma-influence ang korte. O kay basin unya o kamo diha sa daplin-daplin, maghahimo murasan mo og judge, nga gaistorya mo sa kaso, maingon niya, hey sus, kana mo kini ang iyang mga ebidensya, sama ni bantag. Ang korte dili makapamtang nato og disciplinary action. Si DOJ dili mapantangan og disciplinary action tungod kay ang kaso wala pa masangat dito sa korte. So unsa isulti sa DOJ? Klaro man kinsay mastermind. Na unsa man ibot ipasabot. It is as if nga iyan nang gi-adjudicate ang merito sa kaso o kunuhay napalgan og nakitaan kinsa ang responsable og utok sa mao nga krimen. Dili na siya insakto. Okay? Pero wa pa man ma-file. So sige silang tagaw-taw, klaro man Frank. Sigurado gid ko kana siya maganay mastermind. Dabi kay di ka man huwis, di ka man judge, unya wa pa man na sa korte. Pwede ka ba i-contempt? Anto bag dili. No, may nang masabtan no kay uban na misnomer ba. Ang uban mingon sila nga hala dili bina pwede isgut-isgutan. Kay ilabinagi padayon ang investigasyon karon sa Fiscal's Office. Ang fiscal makapamtang ba og disciplinary action or kada gitawag nga contempt? The answer is no. Wa man sila contempt power. Mas mayo pa ang Congress. Kay daghang na preso na sa Congress. Gi-contempt. Ilabi na katos Gordon, ay kugihan kay katos siya. Why? Because there is a law that provides nga ang Congress maka-contempt. Ang sagot niya ang panlungsod, Sir Frank, maka-contempt ba? Kaya daghang mga kaso na sukat pa kanadto nga ang mga invitation sa mga sangguni ang panlungsod i-decline. Dili mo tungha itong lang imbitar. I think
one municipality in the province of Negros Oriental celebrated kato nga kaso kay ka-insister gyud siya nga doon na kunoy contempt power ang sangguniang panglungsod. Hantod murag niabot to sa higher court. Kunya nag-ingon ang korte, walay contempt power ang sangguniang panglungsod. Ingon pa nila. So, klaro kayo nga that power to exercise concerning sub judice rule can exclusively be exercised only sa korte o sa Congress. Ang presidente sa nasod makakontempt ba? Of course, dili. So, klaro na nahadog tong sa ibong pangutana. Duha ka klase, by the way, ang contempt. Direct o ang indirect. Kining atong discussion is more on indirect contempt. Ngano man, wa man nato o wa ta mag-istorya, wala ta magpakita nining atong pagkanunay bag-ibi atubangan o sulod sa sala sa huwis. Kung panalitan ikaw, unsa may example sa direct contempt, panalitan ikaw na aka sa korte. Okay. Unya, ambot, nagsabo ka siguro, conduct unbecoming of an officer of the court. For example, meaning abogado, nagpabuyag sulod mismo sa korte. Naulit ang judge, pwede ba nga i-contempt ang abogado nga nagbinilya ko sulod mismo sa korte? The answer is yes. And that is what we call direct contempt. Okay? Sulod mismo sa korte. Kana mga indirect contempt, panalitan karon. Dunggan niya si Frank ga istorya. Unsa may istoryan Frank? Ikaw kuno judge kaning gwapo. Ay di man na siya contemptible act. Kanauban pa. Pagsulti bas tinuod ba? Tinuod judge ato-ato lang niya. Ko ang yun. Gisaway ka og maayo ni Ultra Frank. Ha? Nana lugar. Pwede din siya magpakanaog og indirect contempt. So, ato bang kas judge? Ang buhato ni mo nga mangayo ka lagyog pasaylo. Diba? Ang uban multa. Dagan na kayo mga judge o dagan na kayo mga abogado din sa ato sa Cagayan de contempt sa judge kay lagi magsinulukoy man. Sulod nga ni ka sa korte, behave papi kag yun, ilan na nga balay, ilan na nga jurisdiction. Bisita ka lang sulod mismo sa sala sa usa ka hukmanan. And therefore, kay bisita ka, di ka magkiniat diha. Kay bisita ka lang good. Diba? Otherwise, mapakngan ka sa direct contempt. Okay. Ang barangay Ultra Frank, lupong tagapayapa or barangay chair, makapamtang ba o contempt? Ang tubag, indirect. Pwede siya mag-file o kaso ditong dapita sa korte, asking the court nga ipakontempt niya katong usa ka tawo nga nagwild sulod mismo sa iyaha nga sala sa barangay. So pwede mangayo siya sa korte nga iyang ipakontempt. So pagtanaw nga meritorious ang ipangayo sa barangay kapitan, mingod din ang huwes, okay. So masilutan ka. Meaning nga di lupong tagapayapa, di katarungan pambarangay or the chairman of the barangay himself as the head, the highest official of the barangay cannot directly issue a direct contempt to anyone who misbehave in his presence. Pero kung panalitan, kita niya nga there is a need, pwede siya mag-file o motion nga paisyuhan o contempt, ipa-contempt ang usa ka tawo kay nagbinilya ko walay respeto sulod mismo sa iyang opisina. Okay, klaro na ha?
So, agi og tubag sa nagapadangat sa pangutana. I hope I answer the question. Manginaot ko nga natubag nako ang imong pangutana. In kasugdo na po pamuilaing pangutana ay pagduha-duha part, no? Kay free willing kining atong discussion up to 4 p.m. lang kita, ha? Alas 4 sa kapunon lang kita kutob. Imog sa kabaguhan, Radyo Drive. Nala, sige, padayon ta, ha? Lain nga taga na itong pagtaga dinis ato karong pagpanaguban. Bukas na atong cellphone sa lain pang pangutana. Lain pangutana, Ultra Frank, may problema ko. Maunan ni. Kung sa kaing problema na ni. Gakasuhan ko ay gasulan bay. O naunsa di ka, Ultra Frank? Ha? Balir ba o kanang slider ba imong number? Okay. Gasulan ko kaayo kay ang tag-iya sa balay o tag-iya sa balay. Nga among giabangan matag karon og unya mosulod lang anytime sa balay. Pwede ba ni? Okay. Akong balikon. Gasulan ko kaayo kay ang tag-iya sa balay nga among giabangan matag karon og unya mosulod lang anytime sa balay. Pwede ba ni? Makigmarite siguro ni. Siya abi ni mo. Anya nganom ni ma'am? Na, si Bong Navarro bitaw nakagawas na. Mobalik yun na siya sa showtime. Marites kikid ako. Nya, dako ra ba ang iyahang kuan kanang piyansa? Pila ba di, ma'am? Usa ka milyon ko, no? Marites, gigini siyang dako. So, muna iyang tuyo, by the way, going back to that question. Pwede ba nga makasulod gawas ang tag-iya sa balay nga giabangan? Unsa inyong huna-huna diha? O kamo, naidagan sa ato mga kaigsunan karong gaabang pa. It depends. Kung naa diha mismo sa contract, nga pwede siya, di ginato siya mapugan, kaya naaman sa contract. Strictly speaking part, dili na siya pwede. Because that is a separate room that enjoys privacy. Kanya dayon, maadto ka dito kay mamisita, makigmaritis ka lang. Dili na mo. So, para kini election iso ba na, ilabi na katong gusto mag-abang o balay. Situate na diha mismo sa inyong contract of lease, ibutang yun na diha. Nga ang tag-iya, dili pwede makabisita-bisita. Naapoy uban, depende sa inyong kagustuhan, pwede makabisita kung naa kami. Okay? Kay basin og mangulam nagkanang liabi ba? O, magbilin ka og liabi. Ngano man, ma'am, dili kay mosulod ko, mamisita ko, bisag ko'y tao na nang maunga amo ang balay na napalugar, no? Bawal ka na. Because that is a separate sort of a property, a dwelling, nga during the period nga live pa ang contract of lease, ilagid na. Ang general rule, bawal. The exception is that if the owner, the tenant, will authorize. Pero kung naa sa contract bawal, kita sad nga mga tag-iya, di sad ta mag-insister nga mangayo pagintao kanang liabi o dili kining iha, ma'am, nabay niyo martilyo? Na, ma'am, ako hulaman kay dukdukon ako ng kandado ninyo sa inyong balay, wala mo, gusto kong mamisita. Uy, dili na pwede. Ay pagpahulang martilyo, ma'am. Oo. So, kini pagklaro lang no? And then, pag-i-advise na ko, amount involving 500 pesos, it should be covered with a receipt. Okay. Unsibot na ko ipasabot in relation to the contract of lease.
sa tanan ninyo nga mga plano, ilabi na kon nga plano mo mag-abang og balay. Abang mong balay kay bag umong minyo, gusto ninyo nga kamurang duha magtangday-tangday diha na lugar ba? Buot mo, naunsa di ka. Aso mag-enjoy silang duha, di ba? Okay? So, maniguro, it should always be covered with a contract. Ayaw og sugot og walay written contract. Okay? Kaya ngani, kanang amount involving 5 pesos, kinanglan ang balaod na nagingon nga mag-issue ka og resibo. Now, ato nang itandi-tandi sa kaminungdanon na dito sa contract of lease. Kung mag-abang ka og balay, it should be covered with a lease contract or contract of lease. Para naatay kamotoran nga ikaw na adiha. I-provide diha ang period kano sa mo expire. O, di ba? Kano sa ang timbayad nimo? Kinsay magbayad sa tubig, kinsay magbayad sa kuryente, ingon na, no? Kinsay maglabay basura. O, tanan nga mga obligasyon. Kung mobiya ka panalitan na ng balaya, kinahanglan mag-notify ka 30 days or 2 months before the termination of the contract. Di ba? Unya magsabot pag yun mo diya sa contract nga ug naa may mga gikinanglan nga mga necessary work or maintenance, it should be at the expense of the owner. Ibutang gyapon nato dito sa contract. Kung panaglitan naatay mga improvements nga pwedeng matangtang, removable during the expiration of the contract, maingon din ka nga amo ding dadon kining kaang ibutang gyapon nato na dihang dapita sa contract. Di ba? Kaya na yung mga improvements nga i-introduce sa nag-abang. Di ba? Kasagaran. Magbutang di ka na sila og mga improvements gawas or sulod sa balay. Okay. Ang balaod nag-ingon, kung doon ay improvements diha mismo sa property ng inyong giabangan, siguro na to nga kung kana naka-fix na nga improvement, dili ka na pwede ninyo gubaon kay dadon og asa mo magpuyo sa sunod. Nga naman, tungod kay badaot ma-impair ang original nga set-up sa mao nga structure sulod mismo sa balay. Panalitan karon, imong gibakbak kanang bungbong sa balay sa inyong sala nga portion nga di man inyo ha. Gibutangan ninyo og dekorasyon na ay aquarium. Okay? Unya gipahuot ninyong aquarium. Ang aquarium pwede. Pero other fixtures dili na siya pwede. Ilabi na kung ang fixture naka-attach sa main wall. Nga naman, madaot ang mao nga wall. And therefore, the law says, if it will affect and destroy the property, pasagdan na lang nato na it should also be included sa contract. Di ba kini mga butang nga, kinanglan nga, ayaw mo kumpiyansa, ilabi na karong panahon na, naunsa de ka. Balang tayo nun. Palitang contract, imong abangon, nakasabot mo 500 pesos ang buwan. So, it should be covered with a contract. Di ba? Siguro below 500 pwede dala sabot-sabot. Nga, kining Marie, ay unsa man di pare. Kining ako Marie ba? Og mahubog ko, pwede diha ko mahigda sa inyo ha Marie? Okay. Saba raw. Okay. Sir Frank, good PM. Kung naa ka sa courtroom, nganong di man ka pwede manglambid sa imong tiil? Unsa din? Wapo ni nga pahutana, ayaw. Okay, di man na sala nimo. Mama na ang inunta kanang mga consequences, di man na imong sala. So
posible kung makita, pero kung di ka makita sa judge, okay lang. Pero kung makita ka sa judge, unya ka panghuyab ka ba na, unya unsa pa imo gibuhat da na nutpick ka unsa da, ayaw, do not do that. Atong respetuhan ang kasagrado sa maong korte. Okay lain na, solemn kayo ang court. Amigo ni mong judge, pag-abot ni mo sa sulod, din na nakaila ni mo. Mo nang tinuod ba? Amigo ni mong judge karon, judge mo ka naman pare, dito ka sa gawas ba? Unsa man pare, kani trabaho ka, lagi ka rin, kani ako hearing pare. Niya pag-abot dito sa sala, ay pag pare-pare, ayo pag inanabay. Atong tahuron. Ang imong pagtahod bungag respeto sa iyang pagka honorable kanang iyang gisinina. Ayaw na lang niyang short pants da o short man na panalitan na siya dahil i-appeal. Okay? Sige. Sir Frank, good PM watching you here in Garcia Hernandez, Bohol. Si Nanay Tating nag-text na ko kaganin na ugma na nako to basahon. Nanay Tating sa Itom Duero, Bohol. Oo. Ugma na nako to Nanay Tating basahon ha. Oo. So mao na take note ha. Atong istorya contempt gyapon. Dili katong magbisita o kanang magbuot-buot og sulod, bawal na. Basta ang akong advice na og contract. Unya napag-i-advise nako og naay contract ipanotaryo. Pwede man og dili pod inotaryo. Pero naamoy kong abogado, panotaryo na lang. Okay? Next nang ato nga tagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon sa atong pagpadagan sa programa nga Noda Veritas. Ma'am Princess, unsa to nga Republic Act Ma'am Princess 82 ba to? Katong imong pangutana ganin sa pulso ba? Unya nanagna din ko nga basin og is law ni. Ambot og insakto ba ko? Paibawa ko paki-repeat lang no kay gusto man nimo pero ako ay advise yo na nga nimo'y duda sa mga balaod, you can read in your own. Kay naman na sa Google Republic Act so and so na i-google na ninyo unya pwede din mo makapangutan na in case doon ay mga porsyon nga di ninyo kaayo masabtan. Karon open naman ron. Wa man na itago. So si Ma'am Princess P gasunod gyapon ni sa ato nga programa bisag hapon. Okay, next question. Sunod nga hatagan natog pagtagad nga karupon na sa ato nga pagpanaguban. Sir Frank, ang akong cousin napaangkan ba? Sir Frank, ang akong cousin napaangkan sa iyang uyab. Hala, sa Indonesia part, na balaod, nga ilang gipalabang the other day, bawal sila mag-gerger out of marriage, kundili pa sila kasado. Bawal pod ang pagpuyo. Kung ikaw madiskitahan ka ditong dapita sa Indonesia, nga ikaw nakigpuyo ka sa laing tao, presohon ka for 6 months. Presohon ka. Nya og makiga-gerger ka sa lain, no? Nga dili pa pud mo mga kasado. I think 1 year ang mao nga ipamtang nga silot. Bag-o na giingon nila nga bag-ong criminal code ingon pa nila. Di ta makatuon ni part kay baw ka ilang mga customary dito is in accordance with the Muslim code. Diba? Ang atong impression nga ingon na sos taas kay itong respeto nila, di ba? Naade ga pangitabo niya na. Kaysa statistics, baga kuno nga mga kaso nga gakitabo ingon na dintong dapita sa Indonesia. Ay kita din, mahadlok man tanan na, di ba? Mingan nitong tigpaminaw. Sabi niya, common knowledge, gapangitabo. Di ba? Ngubang na diha sa mga siga palong. Si ato, sir, ay kuan ka ng beer ako, ma'am, o kanang katong dili pilsin katog yung kuan San Mig Light. Ingon na
Yes, sir. Nya, dala des botelya. Sir, kining apili ko, sir, ladies drink. No. Unya magakasinabot, mao na dayon. Suko ang Indonesian government na. Di siya musugot na ng mga kalakihan. Di ba? Ako lang nag-insert diya kay may kalabutan kay wa pa ko kahuman og basa nini ha. Good afternoon ni Milit or Milit Alar. Oo. Ingon siya, Sir Frank, na ako'y pangutana. Ang among yuta, doon ay sumpay nga public land. Din unsay angay namong buhaton nga dili ni makuha sa gobyerno. Naay nag-ingon nga kuhaan og tax. But ipasabot siguro tax declaration. Posisyon Oo. Posisyon ninyo. Pila man ni ka square meters. Wa ko magtudlo nga mag-squat ka mo. Pero posisyon lang na. Kung sikbit na sa inyong yuta. Ang ako nga pangutana ni mo diha, Miss Milit, mao nga, kining yuta nakasikbit sa inyo, titulado ba? Ang inyong yuta, titulado ba? Nangutana ko, parang doon na kay rason nga naa diha mo magpuyo. Kay basin o gikan mo sa sikihor, unya mo tugdon mo diha pagpuyo, so maglison mo og justify. So that you can prove in case o naa na maabot ang worst situation, nga nagpuyo ka mo diha sa dugay-dugay nga panahon. Posisyon Unya, lukat din ka og tax declaration. Ingon na kay kung panalitan ka ng gingon nimo nga public land, tanawon man na, imbestigahon man na, og magakanaon sa andagan sa panahon. Pwede na tanawon sa DENR, no? Or kita ang wadto sa DENR, ipa-classify nato na, ipa-survey nato na. Kung kini nga yuta, gatawgod ba sa balaod nga alienable public land or alienable disposable public land? Kung ma-determine sa DENR nga kini nga yuta alienable disposable public land, chances are ilabi na kung imong ikapamatuod nga dugay-dugay ka nang nagpuyo, kamo nga nagpuyo na nang dapita, mainyo ka na kadugayan. Naalay gasto gamay, follow-up sa mga papilis, pagpa-survey, magabalik-balik pa ta sa DENR, pero way laing tao nga pwedeng matagad sa DENR except kamo. Kurala, kung mahimo. Wako magtug-an, wako mag-agat ninyo nga mo ng buhaton kay ang interpretation sa uban nga supak manas balaod. Dili supak kung naposisyonan na unya dunay tax declaration. Diba? Because it shows that you are in the possession of the property. But the fact nga you have this tax declaration, and take note, if you are in the possession of the property, that does not amount to ownership yet. Mo na nga ipaprocess ka na nato para ato mapanag-iya among luna sa yuta. Pila na mo katuig niya? Pila na mo katuig? Oo, na ay titulo at titulado. Okay. Sige, matod pa ni Mamilit Alar. Sir Frank, magpabugnaw ta, ice cream lang, minaw, mi tanan katawa akong mga apo, kay matod mo, Jerjer, bitaw. Jerjer man nagatawag na para disinti ang pagpaminaw ba. Pwede sa kiat-kiat. Pero lain ang kiat-kiat karon dito sa China bay. Labi na kay Disyembre karon, mahitabo gyud. Ang kiat-kiat na to dinhi mura mag-refers to both mahimong lalaki or mahimong babae. Dito sa China part, isulod na sila sa kanang basket. Kanang kiat-kiat nga prutas bitaw, tamis, lahi ditong dapita sa China. Oliver Ampong Nalwal, naminaw mi karon ni John Makas sa Radyo Ultra aron madunggan among kaalam sa balaod. Ganahan maminaw si Virgilio Makas labi na sa imuang YouTube channel. Naunsa di ka Makas? na daganang natakdam. So si Ma'am Milet, pakitek note na ma'am. Pakitek note, ha? Sige. Salamat gyud kaayo.
Wa pa ko mahuman og basa na to. Kadyot lang ha. Ang tinuod, ang akong cellphone isa, wa na ko madala kay abi na ko madayon ang among meeting. So wa na ko magdala kay bugat man. Oo. Usa lang ka cellphone ang akong nadala dire nga Android. O nipaka man to ganin na basig dunay pangutana. So ako lang tan-awon og naa ba akong susihon og naabay pangutana. Kay kun wala ibalik tani dito sa pag monitor sa ato ang programa. Good PM Good PM Ultra Frank, nako ask nakapalit ko lote ni atong 2020 hantod karo wa pa kami deed of sale kay wa pa daw mahuman og bahin-bahin mother title ko ka ang day naputol. Klaroha lang sa ni siya ma'am sir no. Ang akong advice na ko nini sa sender nakapalit ko no siya lote 2020 pa. Sa to pa magduha na katuig. Ako ma'am, kung ako'y tag-iya sa luna sa yuta or ako ang buyer selby sa luna sa yuta, di ko masugot. Kay gusto na ko nga pag-execute sa deed of sale na ay actual or constructive delivery of the property. Unsa man ang constructive delivery of the property subject sa ato ang kining mao nga kontrata. Mao ang pagpakita sa deed of sale or pagpirma sa deed of sale o ang delivery, manual delivery of the mother title. Kini murag taphaw man nga baligya 2020 pa. Naunsa di ka? Ano napasagdan man nimo ni? 2020 pa naatay programa sa Nuda Veritas. Nganong di magyug ka pangutan na bisag gamay na lang via text din sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon. Because at that time pwede ka nako ma-advisean nga mo ning atong pagabuhaton. Kay kun ako lang di ko musugot magpalit ka sa luna sa yuta. Paingon ginis kawalaan. Akong lantaw-lantan ako nini. Nya, unsa may status sa imong pagfollow up? May mangutana ko, paki-text o balik. Dire lang ka mag-text sa 0955-336-4025. Dire ka mag-text kay malili na ko dayon ang imuhang kanang text. 0955-336-4025. Basta gani mga yuta magud ni. Mga yuta kinahanglan tinud o kana bang meaning nga black and white matud pa sa atong mga silingan black and white na kung sa man na kolor na sa salampati sa dili kuna siya Sir Frank kuana siya kanang idiomatic expression mo ba wa ko kasabot so black and white in other words it should be reduced into writing di ba kini na ako no'y deed of sale pero wa pa nga ni mother title ilang nadawat. Mo nang problema, no? Karon let me know unsa progress sa imong pag-follow up nining 2020 pa nga deed of sale nga inyong nasabutan. Unya mother title wa pa ma-deliver diha sa imong possession. Unsa may update may tungod ni ana. Paybaw nga niko. Suroy-suroy ni Libs mutuplog. Okay. Ultra Frank, nadayon na ba ang balaod na bawal ang makikilawas sa usa ka minor di edad maski na ay panugot sa bae o sa ginikanan? Di ba na ay bawal na automatic basta hilabihan ang minor di edad kay diretso preso? Daghan man lang gihapon ron nga minor gakaburos maski wa pa kaabot sa 18 years old. Nanay balaod na to 2021. Kano sa man to a year before naga-exit ang atong presidente sa nasod 2022. No. May of 2021 naa natay balaod ni ana. Paselo ako kung dili nako totally ma-recall ang maong Republic Act.
I think Republic Act 11648. 648. Katong ka-text dire sa akong Android, ipasa lang sa 0955-336-4025. Okay? So, kining Republic Act 11648 nag-ingon. Ang nag-edad og 16 anyos paubos, bisan pa og musugot siya nga jirjiran na ay gatawgon nga bag-o nga krimen statutory rape. Sa laktod, katong karaang balaod sa statutory rape nga 12 years old down, karon gipasakaan ang edad 16 years old down. Kung magjerjer mo, bisan pa nag-ingon ang babae nga, kuan man sir, ako may gabuot nga tira na diri na lugar, no? Voluntaryo ko man to. No, because of the age prohibition. So, in other words, kung makabuhat ka, nakigjerjer ka sa usa ka babae, paminaw mga ulitaw, kung najerjeran nimo ang usa ka babae below 16 years old, bisan pa og nag-ingon siya nga gilamian siya sa mao nga pag-jerjer. Unya dili siya argibyado kana usa ka statutory rape. Bag-o na kana nga balaod, sir. Okay? So, mao na ang atog pagpasabot. Matod pa ni Milit Alar, Sir Frank, unsay requirement kung mag-apply ko og tax declaration? Ang requirements, madto ka lang dito sa CSORS, Municipal or City Assessor's Office. Okay. Imong ingnon, imong isite dito, magdala ka sa imo hapon nga separate ka tax declaration. Imong ingnon nimo nga dugay-dugay na ning naposisyonan nako, karon lang ako nakununa pag kining lukat og tax declaration kay gusto ko magbayad og buhis. Kini amo nang gikural bisag wa pagud kurala. Kamo pila ba ni ka square meters, Ma'am Milit? Gusto ko maibaw. Gusto ko maibaw pila ka square meters. Ini nimo gikural na namo ni taod-taod na ning panahona. Kunuhay dugay-dugay so kwentahan ka. Pila ka tuig. So nakabayad ka na og 10 years, ibutang talang pananglitan 10 years. So 10 years ka na nag-occupy. Pila kulang another 10 years. Pwede nang maimo amang luna sa yuta. Why? Doon natin bagong balaod. Republic Act 573 kunwa ko masayo. Okay? Gikan ni Oma T. Zon. Ay, murag familiar na ko inining mga kanabang pikas-pikas nga mga pangalan ba. Walay kaso sa Jerjer siguro kung dili isumbong. Di ba? Good afternoon, sir. Good afternoon, Sab. Oo. Right, nala sige. Kini nga may kaso na. Ano magsaba po siya? Hay, ako bitaw. Badiya. Noda Veritas, good PM, Frank, nanumbong sa barangay akong manghod tungod kay nilapa sa boundary sa yuta ang tag-iya sa kasikbit nga yuta. Ang akong manghod giingnan sa barangay kapitan nga wala na kunoy barangay lupon karon. Bag-o kuno silang nag-seminar 2021 ni nahitabo. Ultra Frank, tinuod ba nga wala na lupon-lupon karon? Pwede ba di ay nga dili na muagi sa lupon ang kaso kay si kapitan ra ang diretso mo decide naabay pagpangilad ato sa barangay? Wala. Basig kabaghuan lang ni. Kini lang nga sit up kabahin sa lupon. Ang lupon good part, ang gipang constitute sa lupon, mauna sila ang mga pipila ka mga karaang tao sulod sa barangay nga respetado. Sa balaod na to, the old law, I would say, naagyod ang konstitusyon sa lupon. Karon siguro deactivated na sila. Gusto siguro nila nga maadto ta diretso sa barangay kapitan. Kay mao ra man gyapon ang mga unresolved nga mga issues for settlement sa kaso nga naa gi-refer sa lupon og dili sila magakasinabot paingon gyapon sa barangay kapitan. So siguro para madali
Langan mo gog kayo kay diya sa lupon. Pag hearing na wala to im kontra, postpone. Nya pag hearing na po sa sunod, ikaw nag-absent katong imong kontra nito nga. So langan kayo. So siguro na bag-o nila karon ang procedure, we will always give them the benefit of the doubt. No? Kay wa ko'y naibaw-an nga gi-revise ang kaning katarungan pambarangay. So respeto lang ta, in kaso walay lupon, mas malipay ko ni ma'am. Ngano, diretso ta sa barangay kapitan. Kay ang magpirma nini sa ang magpirma go dinhi, ilabi na kun mangayo ka og certification to file action, mao man pod ang barangay kapitan. O di mo pagkakasinabot sa barangay galibel sa mga kaso ninyo dihang dapita, moingon ka man dayon, mag-file na lang ko og kaso ni kapitan sa korte. Ang magpirma sa certificate to file action, mao man pod ang barangay kapitan. And therefore, dili imposible sa barangay kapitan ang pagpirma. Kaya naay mga instances nga papirmahon lang ang atong mga barangay kapitan pero wa say background sa kaso. Kay ito aditong dapita sa lupon. This time, ang kapitan nagyot. Okay? Nala, sige, thank you. Kadyot lang ha. Gikural na namo, dugay na namo na ang among yuta. Din wala ko kabalo pila ka square meters. Pero ang among yuta na ay titulo 6297 square meters. Unsa man ay 6297? 6,000. Di dako. Titulado na eh. Titulado mayo. Matod pa ni Ma'am Princess Pay. Agay Sir Frank, wa gibasa ko text kay wa nabutang ang Nuda Veritas. Basta program nimo hapon mao na kana. Naunsa di ka. Kabalos ka sabda. Oy, Ma'am Princess, ikaw ha. Nagparking na ba ko kadyot diha dapit sa inyo? Sa Barangay 1 kaganina. Matod pa ni Ma'am Milit Alar, sumpay man ang akong applyan og tax. Sumpay. Sikbit lagi, ambot ni mong ipasabot. Asa man ni dapit siya, no? Wa man siya mag-asaba og asa dapit. Sige, thank you. Si Uma T. Zon, ni barok-barok po siya og katawa. Ha. Ingon pa niya. Sige, na-inquiry katong sa di na kuno mo agi Xerox copy lang Sir Frank sa mother title. Katong ganina. Katong ingong na 2020, di na pwede. Ngano sir, pasabton ka. Dili ka na siya mabalhin sa inyong pangalan ang titulo sa yuta. Ang pangitaon, ang mother title lang gayon. Ha? Atong tanawon diha, kabaw ka, bantay mo ha, sa pinalitay sa yuta, kung mother title, nagpasabot na tibuok pa. Alright? Kung tibuok pa ang yuta, wa lugar na mabahin. Dabigdaghang mga sumusunod. Niya gaaway na karong mga panon na. Unsaon lang paghatag sa imo? Tibuok ba nga mother title ang imong pagpalit? Or tipik lang square meters portion sa mother title? Kay kung portion sa mother title, mo insister ka gayon nga imo nang ipasukod og pila ka square meters ang gitanyag og imo pong gipalit. Kay maglisod ka pagpatitulo sa yuta, believe me, tuho ilang ko. Okay? Nala, sige. Ingon pa sa Dawin, Sir Frank Dapit. Dawin sa kuan ni Negros Oriental ni. Tanlayo oy. Lugar karon pa ko nakaw, no? Taga Dawin, Negros Oriental ni. Wa ba ko masayop mamilit? Abot among tingog na mo dito sa Dawin, Negros Oriental. Okay. Dawin man gibutang na sounds familiar. Dawin sa Negros Oriental ni. Adaan palagi ko sa Dawin Dapit, Sir, Negros Oriental. Okay. Nala, sige. Salamat. Kadiyot lang ha. Basin og naapay Xerox sa mother title. Basta paita, Xerox. Unsay unang buhaton. Ang imong kwaon nimo ang mother title.
O paningkamutan gyud nimo mother title. Otherwise wa ka gyud pag-asa nana. Murag na salakton murag ka og nailad, na swindle ka. Pwede ma-file nimo og stapa. Ilabi na kung tan-aw nimo nga gibinuangan ka na gyud. Ha? Sige. Wa ko makatiwas og basa ganina, no? Sir Frank, ang akong kasid na paangkan sa iyang uyab, nakaundang siya sa og eskwela. Ang amahan sa bata nagpadayon og school hantod sa pagkahuman siya. 6 years old na ang child. Naka-decide sila magpakasal. Wow! Love story ba, no? Oo. Karong Disyembre, dugay-dugay na ba ni nga na dawat na to nga gibilin nga problema. Karong Disyembre na rabaron. Oy, basin o gabaid na karon silang sundang para ilapa sa baboy. Unsay status silang anak? Ma-legitimate ba? Okay. Moni ang sa atong Family Code of the Philippines, nag-take effect August 3, 1988. Ingon na nga kahimtang, dalaga o litaw. Napangkan ang babae, 6 years old na. Kunya nakadesider siya kay nakagraduate na ang lalaki magpakasal. Walay hindrance ni ini, sir. Ma'am, pwede ka mo magpakasal. Ang inyong pangutana, ma-legitimate ba ang anak? The answer is yes. Naatay balaod na kanang gitawag na to og law in legitimation. Unsa man ni? Kung doon natay anak at the time nga dalaga o ulitaw pa, kung imo siyang pakaslan, automatic ma-legitimize ang atong anak. It is as if a legitimate child. Wala na laing proseso. Ang proseso na pakaslan lang nimo ang babae. Ikaw, babae, pakasalan po nimong lalaki. Kasi nabot silbi mo. Di ba? So, why problema? Ma-legitimize ang inyong anak. Sir, 6 years old. This time siguro, basin o grade 1 na ni hapit. Oo. Believe ko sa lalaki, ha? Huwag siya batiag kabugnaw. Love niya po niya ang babae. The fact nga, scheduled sila sa pagpakasal karong buwan sa Disyembre. Gwapo. Gwapo. So, in effect, part na tapos ang ato pagpadagan na sa atong tulubanon. Thank you sa atong mga suking tigpaminaw nga nagatang dinhi sa ato nga programa. O sa dili pa ta mag-close, magsiran dinig atong pagpadayon sa atong tulubanon. Gusto ko lang ipaabot niya kadinyo ang atong ilisgutan na ni Ma'am karong gabi sa programang Kalipay nga mulahutay atong paminaw hinuktukan nato og maayo. Paminaw, ha? Hunauna kanunay nga sa madugay o sa madali ikaw mamatay. Ug ang imong lawas madugta sa yuta. Usbon ako. Hunauna kanunay nga sa madugay o sa madali ikaw mamatay. Ug ang imong lawas madugta sa yuta. Mao ni. Basig ingon mo nga ako, Sir Frank, mahadlok gyud ko mamatay. Di pwede na. Kuhaon ka na ni Lord, wa kay mahimo. Di ka kabalibad. Sama ka nako, ikaw ka naminaw, kitang tanan. Linalang malanta. Dini ibabaw sa kalibutan. Diba? So, wag kitay mahimo kung kuhaon ta ni Lord. Pusa ka mo paminaw karong gabi alas 6 antak na sa kagabion sa programang Kalipay nga mulahutay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Okay? Sa nga sa tungkoban Ricky Langga sa among pagpanaguban sa programa nga Nuda Veritas kami mo ingon amping takanunay sa atong lawas ang Dios or ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Daghang salamat ug may hapon kaninyong tanan.